Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon yung pagpirma ng Pangulong Marcos Jr. sa 2025 National Budget. Okay. Merong post ang Philippine Star 3 hours ago. Sabi dito, President Marcos is scheduled to sign into law today, December 30, 2024. The 2025 national budget has been refocused. Diyan tayo mag-focus sa discussion mamaya. Has been refocused to reflect the priorities of his administration. So anong nangyari? Bakit kailangang i-refocus? Kasi, una, nag-SONA ang Pangulo noong July. So yung SONA, ina-announce ng Pangulo yung priorities for this year. So kung ano yung sinabi niya sa SONA, yun na ngayon ang gagawa ng budget. Kaya ang DBM gumawa ng National Expenditure Program. Yung proposed budget isinabmit sa Kongreso. So, supposed to be hindi nila dapat dagdagan. Ganun ba yun? Ang proposed budget. Pwedeng bawasan. Pwedeng i-realign. Kailan bawal yung dagdag. Yun ang alam ko. Ang nangyari, nako, grabing dagdag. Grabing bawas. Kaya, nawala yung focus ng budget. Yung gustong abutin ng Executive Department for year 2025 na diskaril. Kaya maraming nagreklamo sa budget na ito. Yung ginawa ng BICAM, chinap-chap nila, dinagdag bawas nila. Kaya yun, tinagurian na the worst budget in our nation's history. Ang panawagan ng yung mga retired generals, 193 PME graduates, mostly, although mayroon ding mga civilians na pumirma, nanawagan sila na ibalik ng Pangulo yung budget na yun sa BICAM. Kaya sabi ng Pangulo, hindi na pwede. I-review na lang. O yun, ni-review at re-focus. So, ano ang ma-expect natin ngayon itong refocus national budget? Ang magawa na lang ng Pangulo is magbeto o line item veto. Hindi na pwedeng magdagdag yung number one na reklamo ng taong bayan, yung zero subsidy ng PhilHealth, wala nating maasahan doon. So ano ang aasahan natin? Ako, ang inaasahan ko yung AKAP. Nagkaroon ba ng political will ang Pangulo? Tinanggal ba niya yung AKAP o line veto ba niya? Hindi pwede ang AKAP. Pag yun ang nangyari, yun, pwede. Refocus nga. Ano pa? Yung budget ng education at DPWH. Ano bang nangyari? Nasunod ba yung nakalagay sa konstitusyon na ang may pinakamalaking budget dapat education? Kung yan ang nangyari, yun, refocus nga. Kaya ang question, nagkaroon ba ng enough political will ang Pangulo na inislas o line veto yung mga insertions na nilagay ng mga kongresista o lawmakers? Yon ang tanong. Modernization, wala na tayong aasahan sa modernization. Kasi binawasan nila ng 15 billion, modernization ng AFP, wala na tayong maasahan. Kasi hindi pwedeng magdagdag ang Pangulo. As is na yon,
magtiis na lang muna tayo na hindi tayo makabili ng bagong kagamitan ng ating armed forces para sa pagdepensa ng ating teritoryo dahil binawasan ng 15 billion eh. Ito, yung 4 piece. Wala na tayong 50 billion sa 4 piece. Wala na tayong maasahan doon. Kawawa ang mga mahihirap nating kababayan na umaasa sa 4 piece. Ganon din yung pension. Binawasan din ng 87 billion yung pension ng men in uniform. So, ang mga magre-retire for 2025, I don't know kung anong mangyayari sa kanilang So, nakakalungkot ang pangyayari. Itong budget, the worst, the most corrupt budget in the history of our country. Ang daming naghihirap na dapat tulungan na malaki naman sana, trillions ang sana ito mapunta sa mahirap. Napupunta lang kung saan-saan. Depende sa gusto ng ating mga lawmakers. Okay, speaking of kahirapan, again, mga kaibigan, salamat sa inyong panunood sa ating channel. Gusto kong ipakita sa inyo ang ating na-survey ng mga kawawang bahay ng mga katutubo. Talaandig tribe sa Bukidnon. By next week, bibili na tayo ng pako at yero. Ibibigay sa mga pamilyang ito, makakapagpatayo na sila ng bahay nila na makatulog na sila ng mahimbing sa gabi na hindi na sila maulanan. So, panoorin po ninyo ang video na ito. Again, salamat sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Kasi habang pinapanood nyo ang ads, lumalaki ang kita natin sa channel na ito at mas marami ang ating natutulungan. Muna ni nga balay, nga ikatulong nga balay, nga among tanawon ay ang tao nga galingkod, katanaw na ganin ang bulsot, may buntag. Oh, tanaw na mo inyong balay. Muna ni siya? Oh, banana. Muna ni ang buslot naman kayo. Oh. Makita gyud sa gawas pa lang buslot na gyud siya. Masulod mi ha. Samot nang masulod. Oh, tanaw na mo diri sulod. Buslot na gyud kaayo. Oh. Daw biasa man mo masilong ani pag magulan. Mangitag walay ulanan. Makita mo kuan? Yung sala. Lagi ba? Pati yung kusina, muna ni inyong atop. Kani, usulod magyapon. Lagi ba? Hala ka diri ba? Diri gyapon. Sabi na makabuslot lagi. Dabe, kung maglungag mo, asa man mo mag luto. Mga buslot naman kayo. Magulat mo ulan aw mo ulan. Magulat mo, munong ang ulan. Ay, muna ni siya ba? Ay, sige. Dirita, sa kuan ninyo. Pila man mo gapuyo sa ining inyo nga balay? Unom. Unom. Pila inyong anak? Upat. Upat inyong anak. Unom mo tanan. Ay. Dayon, unsa inyong ikasulti nga naami karon nga gilantaw na inyong balay? Maulaw, unsa ba magpasalamat, unsa man inyong maistorya? Ay mapasalamat sa pag-ampo sa Ginoo nga naay mo abot nga Oo. mutabang. Oo, sige, sige. Mag-ampog yun ta sa Ginoo nga dunay motabang nga mapanalanginan pud mo kay luoy gyud kayo. Padayon lang mo sa pag-ampo. Pati mo ni ang kinatibuk-an sa ilang balay nga makita. Ano ni? Ang ilang atop gikuan lang gyapon og sa ibabaw. Di lang kasi na pan kayo man. Tabunan ra day kapal. Nagisi na gani day ang hero nila.
ng mga